Welcome to the first episode of... Welcome to another episode of... Tanong mo, subukan! Ayun na nga guys. Alam nyo ba, nagmuni-muni ako nakaraan. May naisip ako tanong. Tanong na talaga namang masisira ang ating mga pag-iisip. Ha? Gano'n. Okay, may tanong ako sa inyo. Natanong nyo na ba sa sarili nyo yung parang feeling mo malaya ka talaga sa buhay o parang kontrolado ka sa lahat ng ginagawa mo? Hindi. Uy, ganyan ako pag may identity crisis tsaka life crisis. Totoo? Parang, totoo ba talaga buhay ko to? O parang kinokontrol lang ako ng angel o ng kahit sino? Ito, yung parang scripted yung buhay ko. Yun yung feeling ko. Oh, diba? Scripted daw. Parang scripted buhay natin, di ba? Like, daming nakokontrol. Parang video game tayo. Totoo. Yung feeling mo nasa film, gano'n. Sorry, main character kasi ako. Oh, ikaw, Cecil. Hindi mo natanong? Hindi naman, kasi feeling ko kasi nasa atin din naman kasi yun kung magpapa-apekto tayo. Oh, God. Parang doon papasok ang topic ng exploring determinism versus free will na pag-uusapan natin ngayon. Yay! Pero syempre, may mga pagkain tayo dyan. Sponsored ni Ara. Thank you, Ara! Bayaran nyo rin. Hindi, libre daw? Libre? Libre! Ayun, salamat po sa McDo na honey glazed chicken at saka BFF fries. And sponsored by McDo at McDo baka naman. Baka maging ano Ano, kami. yellow basket? Okay. So game na nga. Anong atake natin ngayon? Ano sa tingin niyo ang determinism? Ito nga, anong sa tingin mo yung determinism para sa'yo? Yung sinabi nyo, Sige, para tayo magkakaroon ng usapan matino. sige na nga, okay. From the word determinism, determined, predetermined. Parang, from the moment we were born into this world, wow, Star Wars. Parang may determined life story na tayo, parang plot, may parang inevitable things na mangyayari sa atin. Excuse Tama me, go. na. Tapos, ayun, kahit may sarili tayong decisions, may consequences siya that leads to yung inevitable things na mangyayari sa atin, na predetermined din na mangyari. Kaya, ayun, feeling ko determinism is the answer. So para kay Ara, parang determined na talaga ang buhay. Para tayo nasa isang stage play na may director at actress. Okay naman. Oh, Andre. Sa akin? Para sa akin, para siyang may push and pull factors. Alam mo yung para sa tug of war? Oo, push and pull. Yung ganun. Tapos gaganon. Kumain kayo! Dali. Oo nga, sorry, nakalimutan ko So, ayun nga. mukbang. Push and pull. Push and pull factors. Kumbaga, sa tug of war, meron tayong tinatawag na parang decision na para sa atin lang. Kasi decision naman na kumakontrol sa decision sa environment natin na umi-influence sa kung paano natin i-decide kung ano yung pipiliin natin sa buhay. Tapos tuloy-tuloy na yan. Yun yung para sa akin. Push and pull. Ito inevitable. Ito push and pull. Sige, Bianca, anong ente mo? Hirap naman tapatan ito. Pero sige, since sila kasi personal, tapos ako, walang maisip ngayon. Check natin sa Google kung tama. Check natin sa Google kung Pakitanong kay Mr. tama. Google. May fact-checking daw. Oo, na fact magaganap. check. Okay. Tama. Wait lang, bagal ng signal, guys. Mabagal. Lagyan natin yung plate natin kasi ang layo, di ba gumagano tayo? Ito. Go habang Habang nagsisearch si... Ako muna. O sige, Go, go. Cecil. Go. Process. Ganun niya. Ako muna tabi. Ganun. For me, yung determinism, like yung sa sinabi ni Andre na may mga certain things na nakaka-apekto sa decision natin. Like, parang nalilimitahan yung decision natin dahil sa mga bagay na, kumari, yung past experience natin, parang nakaka-affect din sa magiging choice natin or will natin. Ay, past experiences. Okay. So, ito, sabi ng Google. Sabi, the Dictionary Cambridge, na determinism is the theory that everything that happens must happen as it does and could not
could not have happened any other way. So parang, parang connected nga siya sa sinabi ni Ara na parang, fix na talaga yung stories natin, yung mga decisions natin, parang, teka! Hindi, alam mo yung parang, sabi kasi nila na parang may plan sa'yo si God, diba? So parang yung pagka-born mo pa lang, may plan sa sa'yo. So, isip mo na lahat ng decisions mo is connected sa future mo, na winil ni God, ganun. Pero hindi talaga mabago yung natin kapalaran. Like, So parang, ito na to. talaga, yun na. Ganun na talaga. Siguro. Alam niyo may sagot ako. Sabi? Thank you for that very wonderful Wow. question. Okay. In my perspective, ayun nga, parang papasok, sabi dito sa Google din. Ang tawag dito, ibang site ng Google. The deterministic perspective proposes that our choices are made by factors outside our conscious control. Ibig sabihin, hindi tayo aware. Nangyayari na lang talaga siya. So, feeling ko, nakaka-impluwensya. Di ba sabi sa psych natin, yung mga unconscious desires natin, nakaka-apekto kung paano tayo kumikilos in the present. So, ibig sabihin, parang wala ka ng choice box. Kung ganyan ka, gano'n. Parang yun ang sinasabi. Tapos may mga factor, pwedeng yung environment mo, pwedeng yung pamilya mo. So, ayun. Sigmund Freud pala to. Sigmund Freud pa lang atake natin ngayon. So, ano nga sagot nyo? Kung may free will? Ang free will, para sa inyo, ano muna? Ability to choice. Ability to choose. Di mo kinaya. Okay. Nakapili ka na ba sa buhay mo? Daang matuwid. Ano yung decision mo sa buhay na parang na-realize mo na, hawak, nasa kamay ko na talaga yung future ko. Parang alam Ako mo to. yun. Oo. Walang influensya ng iba. Parang ikaw lang. Mahal mo? Walang nakaka-influensya sa'yo, wala yung, Kainin niyo yung manok. Ikaw lang talaga. magulang, yung Nasaan yung family, family, yung friends. Ano yung decision na yun? Yung course ko nga yan. Ano bang strand mo? Yung, Anong strand? Yung Strand. ibigayan ano ko. kasi niyo yun? Wala, strand. O sige, nag-away pa tayo as of Nag-away the pa tayo. moment. Basta yun, yung choice ko talaga. Ito talaga, walang factor na kahit na sino. Wala nang ibang choice kundi psychology lang talaga. For the start. Second phase ko. Second choice mo, ano? Second Oh. choice lang, lagi na. Kahit na, atis walang naka-approve. Hugot siya si... O ikaw, Bianca, ano sa tingin mo doon ka nag-possess ng free will? Siguro, same kay Cecil, yung, force. Kasi, lumaki kasi akong pressure ng magulang ko na nagtrauma daw. Oh. Anyways, pero naging maluwag naman na sila. Tapos parang, simulan ng senior high is that hinahayaan na nila ako mag-decide. Pero syempre, kailangan ko ng consultation nila, ganun. Tapos parang tinanong nila, ano bang gusto kong course? Dati talaga, since bata, gusto ko yung any med field, oo. Girls, we're twinning. Di ba? Neurosurgeon talaga, specifically yung gusto ko. Mayaman si Kala ko dati, bakla. yung sa pet or zoology kinami. Hindi. Una, vet. 3 years old ako. Tapos, nung grade 5, zoologist. Tapos, Basta med, no? Oo, basta med. Med-related. Basta med ka. So, ayun, nag-Humes kasi, ewan ko, very sponty decision. Pero, hindi ko rin regret yung decision na yun. Tapos, nasabi ko na, what if mag-law ako? From med to law. Oo. Kasi naisip ko, ang dami ng med sa pamilya, so ako na lang yung maglolo. Grabe naman yung experience mo, te. So, sila na more on Pang-MMK. course related. Like how, Dre? Siyempre sa kanila, course related. Ganun. Kasi simula nung senior high school ako. Ay, hindi. Siguro bata. Oh. Hindi ba Napag-isipan, dalawa yung lab? napag-isipan ko nung bata ako, dapat Oh. astrophysics, kineme, related sa space. Mga space na Astronomer pala to. astronomy talaga. Oh. Ay, na-realize kong tanga ko sa math. Bobo ako. Na-realize kong as I age, nakita ko na may strength ako with the words, with poetry, with literature, ganun. Hanggang sa May pareho tayo dyan ba? dumating nung senior high school, pipili ako ng decision. Sabi ko, parang mas gusto ko Humes kaysa sa STEM. Nagre-resist sa akin yung
yung past na yun para makamit yung future ko. Sabi ko, hala, ito na yan, ito na talaga yan. Thank you sa chicken. yan. Ito na talaga yun. Ay, wala pala akong chicken. Ito na lang ang mic ko. Taray, so more on career-related ang free will sa kanila. Ikaw, Arabels, Ako may na-realize ako sa sinabi nila. ano? Dahil di ba at first may parang may vision na sila kung ano yung gusto nila maging or kung anong gusto nilang course sa college. Pero at the end of the day, nag-iba siya. Kasi maybe totoo nga na predetermined yung choices natin. At saka consequences sa choices na yun. Hindi lang natin alam kasi nare-realize natin late sa buhay, ganun. Kasi while we're in the moment, di pa natin nafe-feel na May nakaka-apekto pala. ganun pala yun. So, ayun. So, sa akin, siguro, sa everyday life ko, may free will naman ako. Like, ngayon, decision ko kung umattend ba ako dito or hindi. Tama naman. Agree naman. Totoo naman, di ba? Pero may factor pa rin na naka-influensya kung bakit ka umattend. Sabihin gusto mo ng grades mo. Di ba? So, laging may nagmakdo dahilan. ka, Dahilan mo para bumili ng makdo. Di ba? Kung lagi may dahilan, imposibleng out of your natural choice lang siya. True. Tapos alam niyo ba, may na-realize din ako. Lagi ko na lang kinoconnect sa psyche. Di ba may ano tayo, may binasa tayo nakaraan, instinct theory. Parang humans daw are naturally pre-wired and born with instincts. So, ibig sabihin, meron na talaga tayong control, meron na tayong desire na magutom, matulog, magmahal, and all. For para For survive. So, ibig sabihin, napaisip ako, if may free will or freedom ang isang tao na gutom, tas walang pera, para kasing parang hinalin tulad ko siya sa concept ng superpower. So, para sa akin, ang free will ay superpower. So, ibig sabihin, if may control ako sa buhay ko, lahat ng nararamdaman kong hindi maganda, kaya kong tanggalin. For example, nagugutom ako, wala akong pera. So, kung may free will ako, pwede ko sabihin sa sarili ko na bawal ako magutom kasi wala akong pera. Di ba? Pero hindi pwede kasi naturally, nagugutom ang tao. So, ibig sabihin, parang, okay, kontrolado na ngayon. May mga natural sa mga bagay-bagay natin na hindi na natin mababago kasi ayun na siya. Diba, Pak? True. Ito rin, may irrelate ako sa sinabi ni Chess. Tukol naman din to sa psyche. Diba? Pero wait lang, parang kinukuha tayo ni Lord. True. Okay lang ba yan? Go, Andre. Kasi di ba meron tayong tinatawag na No. Maslow's hierarchy of needs. Maslow's hierarchy of needs! Go! Like sa bawat level na kailangan natin siyang ma-achieve para ma-achieve self-actualization. So, kung sasabihin mong nakamit mo tong pagkain na to, which is food, tapos ang food is meant for our physiological need. Di syempre may choice tayong kumain ng kumain palagi at di natin matatanggal sa natin, buhay natin. Tsaka, belongingness, tayo magkagrupo na to. It is our free will to choose who we connect our relationships to at maging belong tayo sa bawat society, sa bawat community, sa bawat parents at sa sarili natin para magkaroon tayo ng connection sa isa't isa. Which is, nasa choice pa rin natin siya, di ba? So lahat tayo may choice kung anong choice na yun, it's either gagawin natin yun or hindi. Exactly. Tama. So, parang ang conclusion natin dito, parang naghahalo-halo. No? Parang may balance talaga sila. Actually, bias talaga ako. Bago pa tayo mag-film, bias ako na may free will tayo. Pero ngayon, parang napapaisip ako na parang what if wala nga talaga tayong free will, di ba? Alam niyo, parang naalala ko si Miss Chi. Sabi niya doon, sabi ni Miss Chi doon, akala daw natin, environment ang malakas ang epekto. Pero di ba may interplay at connection ang nature at nurture. Ibig sabihin, walang mas above the other. Ibig sabihin siguro, 50-50 daw. 50-50. So parang may free will ka, pero naapektuhan niya ng mga bagay sa paligid mo. Di ba? Pak. Ano pang gusto niyo dyan? Ano pa? Ano pang gusto niyo? Alam mo yung sa Nagutom. feelings din. Alam mo kanina, kasi sinabi ni Cheska na parang pag nagugutom ka, tapos parang di mo naman masasabi na, ay, di ako, parang mahirap ka, tapos parang
hindi mo afford. Sorry po. Hindi naman sa ganon. Tapos di mo afford. Pero like, kunwari, ano ba to? Parang nakaka-offend ako, sorry po. Hindi, okay lang ngayon. Sige, go. Basta, gets you naman na, sir. Gets you naman na, sir, to, ha? Wait lang, parang di Sir tayo Marty. nakakita dito, guys. Anyways, May payong ako. wow! Anyways, parang wala ka, parang need na din talaga natin. Yung naisip ko na parang we don't have any control din sa feelings natin. Parang minsan kasi, hindi natin gusto na masaktan. Alam mo yung parang may bagay na sasaktan ka kahit ayaw mo Totoo. naman. Exactly. So parang kung may free will ka, kahit ayaw mo masaktan, parang madali lang nung sabihin na ayaw ko masaktan tapos hindi ka masasaktan. Kaso, like internally, like alam mo yun, Mo ko pansinin, please. Kasi emotional feeling mo yun. basta, parang, basta, Gets ko. gets you ba? Pero parang papasok ang free will doon kapag inalter mo yung emotions mo. Kunyari, nasaktan ka, di mo na lang papansinin. Pero ang ending, Yung paano yung pag-coping? ang ending, nasuppress ang emotion. Oo. Diba? Parang tinatago mo lang. Parang Diba? mas masakit pag na-suppress mo yung feelings mo Oh, eh. totoo, kayo ba ma-open up kayo sa tao? Ako hindi. Hindi rin. Ako din eh. Kahit pinaplastic mo ako, mahal lang, lang, good friend lang kita, ganun. We? Okay, kung naaway ako, ano ko ba? Bulag ako sa red flag eh. Same. Tingnan mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Di ba? Same. Ako yung red flag. Totoo. Namumula. Anyway, Anyways, ano bang gusto niyong pagtsikahan? Free will. Free will or ano. Ayun nga, tingnan natin. Ano bang, wait lang. Siguro sa Mo free ako, will. baby. Kasi complex yung free will eh. Sobrang daming choices na pumupunta sa buhay mo. Parang anytime soon gusto mo siyang makamit lahat. Without regarding of the consequences it takes. Oh, tsaka ang daming perspective, no? Pag biblical perspective, talagang may free will. Kasi daw binibigyan tayo ni Lord ng talagang freedom to choose our own. Pero nakaguide lang siya. pero kung may freedom to choose tayo, bakit may consequences yung action? Ayun. Exactly. May kapalit lang. Tapos sabi naman ng psychology, nature versus nurture. Balance. Diba ang daming factors? Ang dami talaga. Tsaka, sabi pa, sa neurobiological, yung genetics mo hindi mo na mababago eh. Ayun na yun. Oo. Hindi mo na mababago yung proseso ng chemical sa katawan mo. Kung ilan neurotransmitters ba yun? Neurotransmitters! Grabe, sayang. Ang Diba? lalim ng site ko. Diba kung ilang neurotransmitters ang gumagalaw-galaw sa'yo? Pero ang sabi naman ng humanistic, may choice ka daw kahit sobrang pangit ng nangyayari. Yun Diba? nga, ang gulo. Maski psychology, walang concrete answer Ayun. na ayun talaga. O yung same wording na sa utak ko. Concrete. Diba? Concrete, wala talaga. Ito naman, tinanong natin kanina kung kailan tayo parang nakapag-desisyon ng malaya. O kailan tayo nakapag-desisyon ng hindi tayo malaya? Ay, Medyo sila masakit yung muna. tanong. Ayun ah. nga eh, hala. Mababaw pa naman luha ko ngayon. Pa-recall ulit, anong tanong Nung nakalimutan kanina ko? tinanong natin sa isa't isa kung kailan tayo nakapag-desisyon ng malaya at walang control ng iba. Kailan naman tayo nag-desisyon ng kontrolado tayo ng iba't ibang factors? Control ulit. At paano ka nakapag-desisyon Ay, ng gano'n? may naisip na ako. Go! Kaya, baka mag-trauma dump na naman ako dito. Anyways, sorry sir. Sorry vlog. Wait lang, gusto niyo ba na? Talagyan ko na kayo. Ay, go! Go, Kasi, magsalita. siguro sa university, kung may free will ako sa course, sa university kasi, actually, maraming factors kung bakit ako andito. Una Okay. is, bawal ako sa Manila kasi may sakit ako. Epilepsy. So, Okay. like, kailangan talaga, like, bantay. Okay. Bantay ng parents. So, una, hindi ko naman, wala akong free will. Wala ako, like, hindi ko naman choice na magkaganon kasi genetic Oo, siya. araw. Like, naman ako lang sa dad side ko. So, Okay. like, tapos, pangalawa is that strict yung parents ko. Tapos, parang clingy kasi din nila. So, parang gusto nila malapit lang ako. Especially na may sakit ako. So, parang sa course, may free will ako. Pero sa university, hindi. So, syempre, kung titingnan mo sa Cavite kung anong maganda, ang parang para sa perspective ko is Cavsu or Lasal lang yung pagpipilian ko. Pero, sa Lasal na lang ako. Ay, Lasal. So, ibig sabihin, may free will ka man pumili ng course. Nakaka-apekto pa rin yung university Oo. choices. Kasi Sa parang kung ang anong daming factors. Sa kung anong meron ka personally, di ba? Thank you. Di ba?
Kinabog tayo. Panalo agad yung sagot ni Bianca. Galing. Oo. Nakaka-speechless. Nakaka-speechless. Oh, paano yung Sa iba? Cecil naman. Same kami, like wala rin akong Choice. choice sa university. Kagaya din sa kanya, bawal ako sa Malay. Hindi dahil sumisikat. Oh. Wala, talagang strict sila. Kasi yung ate ko din, like, kabso din dapat, kaso ayaw din nila. So, ganun din sa akin, as ano na lang din. Ay, dito yung fair ate mo? kami. Hindi, sa NCST ka. Ayaw niya dito. Ayaw? Bakit gano'n? Ang strict ng mga magulang natin. Ay, imagine 18 years old na tayo. Para Ganyan. parang hindi. Oo, Yung yung binibaby talaga. Totoo. Siguro kasi naranasan na nila lahat. Oh, yun, ayun Saka talaga. gusto rin nila tayo protektahan sa mga bagay na nagawa nila dati. Na ayaw nilang maano sa atin. Magaya To prevent natin us from harm. Pero sa totoo lang, helpful. Helpful Helpful sila, siya. di ba? Helpful yun, pero at the same time, kapag pag ibang perspective na Mahirap. na tinignan mo na super protective sila, tsaka ayaw kanilang, ayaw, parang naliliban ka i-express yung sarili mo, yung emotion mo, or anything that you want to express to yourself. At sa dahil doon, parang na-deprive tayo sa mga bagay na gusto nating gawin na talagang mapupunta sa choice natin. Totoo. So wala tayong free will sa part na yun. Ang Mm-mm. galing naman. Ano? Siguro din dahil sa sa stereotype na meron sila or yung parang naisip nila, ito lang yung only way, ganun. So ito yung ipa-follow mo. Pero hindi nila nare-realize na may iba palang ways, may ibang beliefs, tapos may ibang ways of expressing yourself then sabi ni Dave. Pero para sa akin naman, yung anong tanong, yung moment Na parang feeling mo kontrolado ka sa desisyon mo. siguro, ite-take ko yung answer ko in a wider perspective. Wider! Nananahimik lang siya pero winider perspective. Sige, tayo. mag-rant na din ako. Go! Siguro kasi, may one time kasi, na sa gabi, parang natutulala talaga ako bago ako matulog. Naisip ko na, if may free will tayo, bakit may parang, may pyramid type of, yung Kinukuha ka na liwanag. sorry. Yung, yung society natin, may parang pyramid type of Para social class. social classes, Ganon ganon. Ganon. Tapos parang, yung iba, yung nasa bottom ng pyramid na yun, parang no choice sila na i-follow yung, kung ano man yung decisions ng nasa taas. Parang ganon. Like, hindi lang sa laws, pati na rin yung sa mga businessmen na syempre sila yung humahawak ng yung sa economic status ng isang bansa, tapos yung inflation. Ayun ba? Inflation! Namaga pala. Tapos yung sa inflation din, we have May parang we basa ka have na no ba? choice Ngayon, para sundan lang yung oh my like, God. ito na yung rate ng kanin, yung rate ng Okay lang? mga Okay lang. ganun. Hindi ka malaway ka. So parang may something with the more privilege you have, the more free will you have din. Kasi yung Ganda. underprivileged, parang sumusunod lang sila sa kung ano yung meron yung businessman or yung nasa taas. Hindi ko naisip yun Ang ganda mo Ako doon, rin award ka doon. Alam mo, Parang connected appear, yung appear. sasabihin ko, yung parang nabasa ko sa internet, sa sinabi ni Ara, na yung parang yung may hirap sa bansa natin is nabubuhay para mag-survive, tapos yung mayayaman is living the exactly. life, tapos yung mga may hirap, nagsusurvive. Parang, it hits me na parang kahit short lang siya, parang ang impactful na parang totoo nga. Kasi kapag mayaman ka, pag gutom ka, kaya mong bilhin lahat eh. Oo. Eh, Kapag pag mahirap, mahirap ka, gutom ka, maghihingi ka pa, malmamalimus ka pa. O kaya pag malungkot ka, pwede ka pumunta sa Hong Kong. Di ba? Muni-muni ka lang Ang doon sa dami privilege barangay. na Kapag na-stress ka, mo. pwede kang magkape sa Paris. Oo. Diba? Totoo. Eh, yung mga mahihirap na Walang i-stress choice. araw-araw, walang choice. Oo. Nagtatrabaho pa rin sila. Kaya pag nakakita Araw-araw ako, kumakayod, tapos yung totoo, iba parang isang kain, isang tuka talaga. Oo. Diba? Nakakaloka ang buhay. Tapos wala din naman silang choice. If kunyari, pinanganak sila from a poor family, maapektuhan yun kung paano sila nagsastruggle araw-araw. Diba? Parang, di ko naman choice na, di naman choice na buhay sa mundo eh. Oo. Pero parang kailangan kong i-take lahat ng nangyari. Parang generational trauma. Tsaka di naman choice ng tao kung ano yung pamilya niya, di ba? Totoo. Walang choice. Pero sabi daw nila,
kapag daw nabuhay ka ng mahirap, hindi mo raw kasalanan. Pero pag namatay ka raw ng mahirap, kasalanan mo. Bakit? Bakit? Kasi, ikaw na may hawak sa buhay mo eh. Pwede ka nang magtrabaho, pwede ka nang magganito. Tama naman. Pero may factor pa rin yung pagiging mahirap mo nung bata ka at nung pinanganak ka. Sa kung ano kaya mong gawin. Especially sa environment. Totoo. Parang yung mindset ng environment, nakaka-impact talaga yun. Oh, nakapag-usap na tayo about society. What if usapang politika naman? Wow! Diba? politika. Parang random thought lang. Okay. Ano sa tingin nyo ang pan-determinism at free will sa usapang politika? Ay, nanahimik. Nanahimik? Medyo mahirap. Ano to? Mainit-init. Sobrang lawak ng topic pagka-politika eh. Di ba? Kasi lahat ng ano, lahat ng mga bagay na nakikita natin or sa sarili natin. Politika lahat, mapa health, mapa ano, I love that lahat, perspective. basta lahat, halos lahat ng Mapa everything bagay. is political. Everything is talaga. political. Parang UTS lang ah. Mm-mm. Kasi di ba kunyari, may binoto tayong tao, may free will tayo doon. Oo. Sino boboto? Yan. Yun. Pero, may factors na maaaring parang influence kung bakit natin binoto yung taong yun. Sa ibang tao, merong mga parang factors sila na gusto nila to kasi ang nagbigay ng ayuda bago sa election. Oo. Binoto nila kasi parang vote buying. Di ba? Maaaring may factor kasi Binoto nila kasi sikat. totoo. Aray. O parang si Rob. O kaya minsan yung ganun. kamag-anak, gano'n. Kamag-anak. O di Nepotism. kaya, binoto mo kasi nakita mo sa ibang tao, binoboto nila. Oo. Bandwagon. O, bandwagon. Policy. Diba? O di kaya binoto mo kasi sabi nung pinakamatalino sa klase nyo, siya ang iboto. Na-influence ko ng ibang Oo, tao. ibig sabihin sa pagboto lang, kahit sabihin na karapatan at kalayaan ng isang mamamayang Pilipino ang bumoto, maaaring may factors kung bakit siya bumoboto. At kung sino yung binoboto niya. Di ba? Ang bongga. I love that. Diba? Di ba? Ano pa? Ano ba sa tingin nyo? Teka. Teka, ang sarap Process ng pa ako. chicken eh. Di ba? Ang sarap parang chicken eh. Break muna kami, sir. Bye-bye. Let's break off. Hindi na yan sa pagboto siguro. Hmm. Meron din mga bagay na pwede natin i-view na perspective. Tulad ng sa rights natin. Go. Chikahan mo kami about sa karapatan. Sige po. Tanungin ko muna kayo isa-isa, ano ba mga karapatan natin bilang tao sa isa sa society na democratic? Since democratic country tayo. Pinakauna, meron tayong natural rights. Natural rights! Taray! Baka political science na Nakikinig to. ko ba sa ano? NSTP. Okay. Chamba lang yun, sir. Tama ba yan? Tama. Natural rights. May Right to political vote. right. Eh bakit kung may free will tayo, hindi tayo pwede pumatay? And Diba? Gusto ko yun. Pag-usapan nga natin Yun yun. nga lang pag-usapan. Kung may favor tayo, bakit hindi natin pwedeng patayin yung kaaway natin? Totoo. Yung kapag inaway ka, yung inabangan ka sa gate, wala naman makabang sa gate, saksakan agad. Ano? Bakit nga ba? Kung may karapatan nga tayo. Siguro galing din sa sa sinabi ni Cheska kanina na maraming perspectives. In a biblical perspective, sinasabi na sin yung magpatay ng isang tao kasi you're supposed to love your neighbor. Pero ayun, from the laws din, bawal din yun. Since, siya, immoral. Kasi pag pumatay ka, makukulong ka. Pag makukulong ka, you will be deprived of the security and rights you have. Kasi you are jailed. For me, Pag nakulong ka, marami pa yung proseso sa sistemang law para ma-defend mo para ma-defend sa yung sarili mo. Yun yung view mo pagdating sa law. Court, mga court. Lumilipad. Sa court. Tsaka may isip akong quote. Ano? No one is above the law. Diba talaga si Miss Universe? So feeling ko kaya bawal pumatay. Kasi ang batas ginawa siya para sa lahat. Para sa lahat ng hindi tinitingnan kung sino ka bilang tao. Kaya siguro no one is above the law.
sabihin, bawal mong, hindi lang dahil sa socio-economic status. Kung hindi, kahit pa nasa anong mental state ka or kahit na anong nangyari, hindi mo dapat nilalabag yung batas. Kasi, kunyari, may karapatan ka nga, pero bawal kang pumatay. Kasi nga, may batas na nag-ugat, morality principle man, na bawal pumatay, belief man. So, ayun, parang sinasabi lang na, kaya may batas, kasi kailangan nating sundin. So, ibig sabihin, predetermined. Yun nga. Hindi kasi ano. Sige, sige, Kaya sige. tayo Melo kasi para i-limit yung free will natin. Like, Ayun nga. may choice naman tayo na pumatay and mag-steal. Pero, May syempre, consequences. oo, iba niya yung ano. Kaya may choice pa rin tayo. Totoo. Kasi pag may race tayo, di syempre hiwalay yung free will natin doon, di ba? So, ibig sabihin, pag pumatay tayo ng pamatay, edi ubos sa population nun, di ba? Totoo. Oh, kung binigyan tayo ng batas na bawal pumatay, kasi pag may pinatay ka, may kapalit, edi happy tayo nun. Exactly. Happy tayo kasi in that case na yon, teka, pinaprocess pa pa. Sorry, Go. patagal ako. Parang Go purge lang. ata Oh. yan. Purge. Paano sa purge, o di ba may kapangyarihan ka pumatay? Kung sa real world material yan, you don't have to kill that person kasi immoral yun. Immoral yun. Tsaka, meron din tayo sinasabi, di ba hindi na to sa pagpapatay meron akong okay lang ba Mamatay tayo pala. Oo naman, go. Hindi ko naglawan kasi patay ito bigla. Baby. So, pero switch ko na lang yung topic since naalala ko. Ano nga alala? Ay, just... Wala. Meron tayong quote sa law na nakita ko lang sa story na binasa ko lang. Ang tawag doon, dura lex sed lex. Ano? Dura lex sed lex. So, anong meaning nun? ano yun? Latin ba yan? Latin phrase yun na ibig sabihin, it's Ay, harsh. we? It's harsh but it is the law. Ano, it is hard. It is harsh but it is the law. Oh. Kunwari, ang batas, alam yung batas na karapatang tao, human rights natin, na meron tayo ngayon. Karapatang bumoto. Oh, Freedom of bumoto. expression. Ano pa? Freedom of Expression. speech. Oh, freedom of speech, bigyan ko kayo. Yung si Duterte, noong 2020, isinabatas niya, isinabatas niya ang anti-terror law, Attentions pa ni Andre. anti-terror law of 2020 na nagsasabi na when you speak against the government, may punishment na mapupunta sa'yo, di ba? Yung tama yung context mo. Tama ba? Ata. Ayun, Ay, oo, tama yung Anti-terror law of 2020. So, ibig sabihin, pagka you're an active hater of the government, there's a higher chance na mapapatay ka. So, in that case, predetermined na kapag meron tayong government official na pinaka-hate natin, na mamatay ka na, ganun. Mamatay ka na. Okay lang yun. Mamatay ka na. Sir lang naman yung mga Ano ba yung yung kay Sara Duterte na itatapon kita sa West Philippine Sea. Ganon. Yun ba yung bangkay? Yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. Hindi baka marentog tayo, guys. Kay sir lang naman. It's like an act of speech. Free will niya yun. Oh, free will ko yun, di ba? Free will kong magsabi ng ganon. Pero May consequence. may consequence agad yung sinabi ko. So that's the Red real life tag. example ng pagre-red tag. It's a real example ng anti-terror law of 2020. Lalo na rin sa mga nakikita natin sa mga journalist natin ngayon. Tulad last year ba na this year? Maraming record of Hindi. accident. Pati Accident death, at At death. maraming mga missing na tao. Cases ng mga journalist natin napapatay. Tulad nung dati, nung 2022 yata, panahon ng election. Yung si Percy Lapid ba yun? Yung nasasabi niyo. Si Percy Lapid. Pinatay siya ng mga bandido, hindi bandido. Ay, Basta may hindi mo nagpapatay alive. sa kanya na Yung mga nakatag- gunman. Oo, yung nasa bahay, di ba? Nasa bahay. Yung nagre-record lang siya, tapos biglang may... Pumatay. Yun nga. Pumatay. Like,
all the choices we have, all the actions we speak, the words we speak, the actions we do, may choice tayo na gawin yon. Pero at the same time, pero mga bagay na nalilimitahan tayo, kaya di natin express yung mga bagay na yan. So, kung ano man nasa batas natin ngayon, yun na yun. Wala na tayong magagawa unless we take an action to it para matanggal yung mga ganun na bagay. Pero dahil nga may mga panahon na na we are bounded by the law, then we should follow the law. Complete my case. Palakpakan nyo. Boboto ko dyan. Iboto si Andre Grabe Crenshaw, kayo. pampalit kay Bongbong Marcos. Charot lang. So ayun na nga, parang 2:57, ang dami natin na pag-usapan, no? Oo. So bigyan natin ng malawakang conclusion. So ang conclusion ba ng lahat ay maaaring lahat tayo ay biniyayaan ng free will. Pero ang determinism ay makaka-apekto sa free will na yun. Oo. Ibig sabihin, what is our answer? Ay, nahulog! Nahulog ka, baby. Ayan, sa baba daw siya kakain. Okay, what is our answer? So what is our Free will answer? ng pusa. Examining free will versus determinism. Do we really have free will? The answer is Yes. yes. We have Yes. both. May free will daw tayo. Oo. Sa'yo? Yung kay Ara daw, Both din ako eh. Both din ako. Both na din ako. Sa akin naman May vote ba? Alam, tatanungin ko meron. Yes or no feeling ko lang. meron talaga tayo free Wait, di ba may will. policy na yon? Yung parang, binibigyan lang dalawang options pero False mas marami. dilemma. May natutunan sa inyo. 4. So ayan. 4. So, meron tayo free will, pero meron ding determinism. That's the answer. Yes. Yes. It's a balance of both. Yes, like nature and nurture. Like, paano natin irarespeto yung balance yun between free will and determinism? Siguro. Paano natin ibabalanse? Siguro bilang tao, maging aware tayo sa mga factors na pwedeng maka-impluwensya sa desisyon natin. Oo, being aware. Being aware, yun talaga. Kasi kapag hindi ka aware, maaaring ma-influence ka nang hindi mo alam. Kapag mahina ka mentally, physically, Oo. and all, pwede kang, for example, ma-influensyahan ng circle of friends mo, ng tao sa paligid mo. Diba? So, ibig sabihin, mahalagang maging aware. Oh, number 1, be aware. Sundan mo. Number 2, oh my gosh, ang hirap. Number 2, be educated. Education is the key to success. Yes! Nasa na yung susi ko. Bakit kailangan maging educated? Siguro, katulad natin, since privileged students tayo na mag-aral sa university na ganito, we're educated. Pero, at the same time, connected siya sa sinabi ni Chaska na aware din, ganun. Kasi, it's up to us if gusto natin mag-spread ng awareness para doon sa mga underprivileged people or magbigay ng knowledge about what we know, what we learn about, kunwari, sa free will and determinism, sa politics and how it affects our life. To those people who are around us na walang access sa ganyang klaseng information. So, I guess, ano nga ulit yung tanong? Paano lang natin magbibigyan ng balanse? Ayun, education. Kasi, Tuloy mo. tuloy ka pa? Go. Marami ka pang masasabi eh. Kasi nag-iisip pa daw si Andre. Nag-isip pa ako eh. Kanina pa ako nag-iisip eh. Ayun, since maraming tayong alam, malalaman din natin kung paano i-balance ng in a healthy way yung free will at determinism na meron tayo, na hawak din natin. Palakpakan. Okay, first, we have to be aware. Oh. Second, we have to be educated. And third, anong entry mo? Ano, ito lang pumasok sa na word sa utak Go. ko. Be critical. Parang Critical 4 sa critical thinking ah. Kasi sa sobrang daming information na pumapasok sa atin talaga. Sa sobrang wide variety of information, ang complex niya. Hindi natin siya man organize lagi. Kaya sa bawat desisyon na meron tayo,
gumaganon siya. Alam mo yung high level, low level. Kumbaga, if we are trying to think critically and to have a wide array of decision making and problem solving skills, we should know Attention span. we should give attention to what's more important for us to know. Taray, parang sensory adaptation. Oh! Miss G, I-ano be natin siya. proud. I-divide natin siya sa mga bagay na dapat mas pagtuunan natin ng pansin. Teka, nag-circular reasoning ako din. Pagkatapos natin makuha yung attention na yun sa bagay na yun, we take it in and analyze the possible various reasons kung bakit natin siya kinuha. Tapos, why did we take that information? Anong kahalagan nito sa pag-isip ko? How can I apply it in real life? And there are probing questions sa bawat information na yun. Tsaka ka mag-iisip ulit kung paano mo siya i-handle. Like, paano mo to sasabihin sa tao na yun? Paano mo gagawin? Oo. Paano mo to gagawin? Like, paano kaya to isipin na paano ko to isipin? Tapos, pagkatapos mo nang gawin lahat ng yun, you now decide. And move on. Move forward. Move on. Move on. You decide and you move forward. No, merch na Decide si and move Bax. forward. Oo, you decide and you move forward. Oh. Taray. Okay. After moving forward, After moving anong atake forward. mo dyan, Bianca, na nag-get ready with me na? Ayo, mukbang to get ready with me. Yes. So, para sa akin, una, be aware. Pangalawa, be educated. Pangatlo is be critical. Ang akin is have the proper principle and ano yan yung isa? Oh my gosh. Hindi. Have the right principle and basta na principle na lang. have the right principle. Ay, yung personal principle. Kasi personally, I do believe na, like, besides sa external environments, external factors, is that dapat internally, dapat nag-i-improve din tayo na parang may impact din yung sarili nating beliefs, yung principles, and on how we decide sa everyday lives natin. Such as yung kanina, pinag-usapan natin if like, kung may free will tayo, bakit hindi tayo pwede pumatay. So, with the right principles, such as, kunwari, having the self-discipline, ganun, we can lessen the Ka-dilemma. dilemma, the thought na parang, paano ba to? Basta we can use our freedom for the good, you know? Kasi, sa totoo lang talaga, True ka, Jess. Freedom for the good. oo, kasi sa totoo lang, sa biblically, kasi dati is very, very religious talaga ako. Kasi yung schools ko, galing ako sa private Catholic schools, ganon. Hanggang ngayon, so like, Nakaka-influensya sila. oo, nakaka-influensya sila na parang may free will ka pero limited. So parang maguguluhan ka doon. Parang may signals na parang, Diba naman dito, free fix signals. di ba? Like, oh my gosh. Pero, Meron ba talaga tayong free will kung hindi naman natin magagawa? yun nga, pero with the right principles, we can be contented with our free will. Yung sa choices natin sa Ang ganda buhay. rin. We can be contented. Okay na yan. It's our choice. Hindi ka sa Iniwan mo kami sa Erebax ha. Go, ikaw naman. Kasi nasabi niyo na lahat. Ang hirap talaga kapag huli ka, no? I think be wise na lang sa mga decision mo. And Be wise. wise! Oh my gosh, go! Wise, vote wisely. Ay, naman, be wise. Ito, may addition ako. Go! Discipline talaga sa sarili mo. Kung paano mo magagawa yung mga actions mo sa buhay. Kasi pag wala kang disiplina, you'll become, dugtukan nyo. Pag wala kang disiplina, ano sa tingin niya mangyari sa inyo? Reckless? Hindi naman reckless. Mabigat na word pag reckless. Oo, Siguro, You will lead into temptation.
Oo, temptation. Parang our father. Disiplina talaga sa sarili guys, yun lang yan. Ako last na. Last May na. add na rin ako. At ka na rin. Siguro lang. Para pumasok sa akin yung quote na madaling maging tao, ang hirap maging Magpakatao. So, ang lesson natin ngayon, magpakatao ka lang. Diba? Kahit nagiging tao ka man na naturally kumakain, nagugutom, umiinom, maging tao ka pa rin at pakinggan mo yung mga tao sa paligid mo. Kasi lagit-lagit may matututunan ka sa kanila. Kagaya nito. Oo. Diba? Ngayon nga lang tayo nagkausap-usap ng ganito kalalim eh. Diba? Pero nakita natin kung paano yung isang tao sa konsepto ng patayan, konsepto ng disiplina, Oo. sa konsepto ng moralidad. Diba? Kaya iwan natin ng tanong ang ating audience bago tayo mag-closing. At ang tanong na aking naisip para sa kanila ay, Okay, sir. ikaw ba ay tunay na makatao at ginagamit ang kalayaan mo ng matino at maayos o nagpapadala ka sa mga impluwensya sa mundo? Yun ang tanong na sasagutin ng ating mga audience. Ang Comment down tanong. below. Isasagot o Subo. At mga tanong ay amin na isubo na at ubos na ang Subo mo ating to. McDonald's. So ayun, maraming salamat po sa pakikinig sa ang episode ng Itanong Mo, Isubo Ko! Bye-bye! Bye, sir. Hashtag 4.0! 4, 4, 4, 4, 4, 4!